Okay na ba? Live na ba tayo? Hindi, seryoso live na ba tayo? Ayan, hello po, welcome po, yay! Welcome po ulit sa isang edisyon ng Answering Comments Live. At yes, ay sasagutin natin ang mga comments. Nabubulol agad ako. Sasagutin natin yung mga comments na natanggap natin sa bagong upload na video na ang title ay Sino ang Sugo? Nangako kasi tayo na mag-upload tayo ng video para ipakita na inamin ni Ellie Soriano na sugo siya. So, as promised, edi gumawa ako ng video. Disclaimer lang po ginamit lang natin yung video ni Ellie Soriano ng MCGI sa pag-amin niya na sugo siya as an example. Example lang yon, pero pangkalahatan to para sa lahat ng mga religious leaders ang patama na ito. Tinatarget natin lahat ng religious leaders sa mga religious leaders nga so malamang sa religion yan. Yun ang tinatarget natin. Okay po ba? Marami kasi ako natanggap ng mga comments sa mga ibang videos na sinasabi, hindi daw inamin ni Ellie Soriano na sugo siya, wala naman daw sinabi or claim si Ellie Soriano na sugo siya. Kung ayaw nilang i-search sa internet, ako kasi bigla akong sinearch lang sa YouTube, biglang lumabas yung mga videos. Ang bilis-bilis i-search. Diba? Hindi ko lang alam kung mga tamad tong mga nagko-comments na ito. So naisip ko, edi gawan ko ng sarili kong video, gawan natin. So gumawa ako ng reaction video. Ang dating reaction video, ang dating Ayan, so para dun sa mga nag-comment na hindi nag-claim yung Ellie Soriano ng MCGI na sugo siya, itong video na Sino ang Sugo ay para sa inyo. Para sa inyo lahat yan. At speaking of comments, halika na, basahin na natin yung mga comments na natanggap natin sa video na ito. At sisimulan natin kay sino to? Si Roger Katig. Ang account niya ay walang content. Pitong ganito na ang ginawa ko, answering comments live, almost 1 hour yung mga videos na yun. At most ng mga comments na binabasa natin ay galing sa mga ganitong account. Ganito yung mga YouTube account nila, walang laman, no content, tapos ang tatagal na ng mga account. Ito ginawa nung March 18, 2021. Biruin mo, 3 taon ng dami account. Manong Roger, ano bang ginagawa mo sa YouTube mo? Bakit walang laman? Pero nakakapag-comment sila. Nag-comment siya dun nga sa video na in-upload natin, Sino ang Sugo. Panoorin nyo na bago kayo mag-comment Di tulad ng mga karamihang nagko-comment sa atin. Pero binabati ko lahat ng nagko-comment. Hello bashers! Hello sa mga bashers!
Hello po sa inyo. Meron po akong video na live na sinasagot yung mga comments ninyo. So, baka hindi nyo alam. O, eto na yun. Baka ma-feature ka, no? At safe na pala to. Safe na pala to yung ginaganito. Sinasagot ko live. Pinapakita ko sa buong mundo yung mga comments ninyo. Kasi, may mga... Hindi na ako nakapagbasa, no? Ang daming sinasabi. May mga nagko-comment kasi. Na comment ng comment, inaaway ako, bastos daw ako. Sumasagot lang naman ako sa kabastusan nila. So, nauna sila, di ba? Tapos biglang babaligtarin na sa huli. Babaligtarin na sa huli. Ako daw yung bastos, ako daw yung masama. Tapos bigla na lang i-delete yung mga, yung mga comments nilang bastos. Tapos may iwan ako. May iwan yung reply ko. Siyempre, nagagalit ako. Kaya naka-all caps yung mga reply ko. Diba? May mga ganong klase ng tao eh. So, mas safe na yung ganito. At least makikita ninyo yung account nila, kung ano talaga yung kinoment nila. At basahin na nga natin tong comment ni Roger Katig. 6999, yun ang username niya sa YouTube. Sabi niya, "Wherefore I am, Paul, appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles." 2 Timothy 11. "For I speak to you Gentiles," verse 8 daw, "inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office." Romans 11:13. Mahiwaga tong comment niya, verse lang yung ibinigay niya. Pero kung papanoorin niyo tong video na to, yung sino ang sugo? Sugo ba si Brother Eli Soriano? Part 3 yan ng sugo series. Kung papanoorin yun, ang sinasabi doon lahat ng mangangaral sa panahon natin pagdating sa religion na tao, lahat peking sugo. At inilatag natin yung proof doon. Nag-review tayo ng isang video as an example, pero patama yon sa lahat ng religious leaders. At inilatag natin yung pruweba na mga peki sila. At wala nang ibang isusugo pa para mangaral dahil isinugo na nga yung anak ng Diyos. Anak na nga yun, di ba? The best na ang isinugo ng Diyos Ama. Ito na yung pinaka-best. Nung nagawa na nung anak ng Diyos yung dapat niyang gawin, tingin mo magsusugo pa ang Diyos Ama ng isa pang susunod dun, the best na nga anak ng bugtong na anak, ha? Take note, bugtong na anak ng Diyos ang isinugo na. Tingin mo magsusugo pa ulit yung Diyos next dun? Ano pang isusugo ng Diyos Ama dun? Diba? Yun lang simpleng logic lang So lahat ng mga mangangaral sa panahon ngayon, sa religion, na tao, yung mga leader yung tao, lahat yan, peke as per the Bible. Yun ang pinapatunayan natin sa video na to. Ngayon, itong binigay ni Roger Katig na mga verses, pinapalabas niya si Paul. Kasi si Paul tao, si Apostol Pablo, tao naman talaga yun. Nasa Bible, sabi, tao yan di. At the rest of the apostles na sinugo ni Jesus Christ ay mga tao. Wala tayong against dun kasi nakasulat naman yun. Talagang tao yung mga yun. Anong problema natin dun? So ang dating sa akin ng comment nitong Roger Katig na to, may mga tao na pwedeng maging sugo. Kasi sinugo yung mga apostol Wala naman tayong against doon na tao yung mga apostol. Pero manong Roger Katig, eto talasan mo lang yung utak mo, huwag ka lang sanang bobo. Yung mga sinugo ni Jesus Christ na apostles na naka-record sa Bible, may proof tayo, mga apostol, at naka-record nga, sinugo sila ni Jesus Christ. Yung leader mo sa church mo ngayon, sino nagsugo dyan? Anong proof natin na si Jesus Christ o ang Diyos ang nagsugo dyan? Naiisip niyo ba? Ang issue dito, hindi dahil tao yung mga leader nyo. Hindi. Ang issue dito yung posisyon ng pagiging sugo. Bakit nila kiniklaim? O tao nga yung mga apostol, sinugo yun nakasulat sa Bible, sinugo sila ng Diyos, sinugo sila ni Jesus Christ, yung mga apostol niya, sinugong mangaral. Yung mga leader niyong tao ngayon na nangangaral, sino nagsugo sa mga yan? Diba? At kung i-claim nila na inutusan sila o isinugo sila,
Paano nila mapuprove sa ating mga makikinig sa kanila? Paano nila sasabihin sa atin o papaniwalain tayo na may nagsugo sa kanila? Ano yun, mag-iimbento sila ng kwento na kapanipaniwala? Anong kwento ang pwede nilang imbentohin, di ba, na isang araw po mga kapatid, ako'y naglalakad sa gitna ng bukid at habang tumatawid ako sa pilapil, ako'y natisod. Natisod ako at biglang narinig ko ang isang palakang bumulong sa akin, ikaw ay sugo. Yun ba? Yun ba gusto nyong sabihin sa amin, mga leader ng church? Paano nyo kami papapaniwala na inutusan kayo o sinugo kayo? Diba? O yan, Manong Roger Catig, yan ang isang simpleng isipin na pag-isipan mo bago mag-comment. Diba? Saka panoorin nyo yung video. Panoorin mo yung video para maliwanagan ka. Diba? Nakalatag naman lahat dyan sa video na yan. Pinaghirapan ko yung video tapos hindi nyo papanoorin tapos magko-comment kayo. Para namang tanga yun, di ba? Diba? Ko-comment kayo, tas aawayin nyo ko, yung YouTube nyo, wala ngang laman. Walang photo, walang picture. Tas yung iba, ibang nagko-comment, naalala ko, sabi, salita ka ng salita. At daldal ka ng daldal sa video mo. Ba't ayaw mo magpakita? Bla bla bla. Ayaw ko daw magpakita. Ayaw ko daw magpakita. Una sa lahat, yung nag-comment mismong yun, ganito yung account to, blanco, ganyan, katulad ni Roger Catig, ganyan. Walang photo, ni walang description. Ayan walang nakalagay. Ni walang content. Ayan, this channel doesn't have any content. Tapos pupunahin ako, bakit daw pag ako nagsasalitang ganito, wala daw akong video, wala akong photo. Anong pakialam mo ba? Itong format ang gusto kong gawin pagdating sa ganitong mga uploads. Ganito yung format na gusto ko. Kung gusto mo makita yung mukha ko habang nagsasalita, tignan mo yung ibang in-upload kong video na walang kinalaman sa religion. 'Di ba? Yung iba naman, motivational, inspirational na video. Pero gusto ko kasi yung chillax lang, yung mga naka-funny din. Pero at least may mapupulot na aral. Andun yung mukha ko, sige, magsawa ka. Panoorin mo hanggang gusto mo. Kung gusto mo makitang may mukha na nagsasalita. Diba? Anong problema ngayon kung ayaw kong magpakita sa video ko, channel ko? At least ako nga gumagawa ng content, kayo mga walang laman yung YouTube account. Alam mo, puro ganun kasi yung nare-receive ko na mga nagko-comment. Hindi ko naman alam kung anong klaseng utak meron sila, natusta na ba sa sobrang init. El Nino kasi ngayon sobrang init ng panahon. Yung heat index siguro na kumulo na, bumula na yung utak ng mga nagko-comment. Ang tatanga Ang tatanga naman nagko-comment, di ba? Wala man lang picture. At least ako may picture dito, nakikita nyo. Ayan Pipilitin akong magpakita ng mukha pag ganito daw comment. Ano bang pakialam mo kung ayoko magpakita? I-channel ko to. Diba? Ito yung format na gusto kong gawin sa ganitong upload. Bakit nyo ba ako pinakikialaman? Kayo walang mga litrato, walang laman yung YouTube. Diba? Yung iba naman gusto akong patahimikin. Huwag ka na magsalita. Huwag kung ano na lang sinasabi mo. Tumahimik ka na lang. YouTube channel to. Anong gagawin ko? Di ba nila naiisip? Kaya nga ako naglagay ng YouTube para mag-vlog. Ano gusto mo? Gusto nila tumahimik ako. YouTube channel to. Diba? Tumahimik daw ako. Huwag daw ako magsalita. Anong gagawin ko sa vlog? Anong gagawin ko sa YouTube channel ko? Diba? Pwede naman ako magsayaw Pwede naman ako magsayaw. Pero hindi nga yun yung format na gusto kong gawin. Bakit niyo ba ako pinakikialaman? Tsaka makialam kayo kung may mga laman din yung YouTube channel ninyo. Bakit naman kayo nangingialam at gusto niyo akong patahimikin, ayaw niyo akong pagsilitain? Diba? Inaano ko ba kayo? Ang tinatarget ko sa lahat ng mga videos ko, mga preachers na peke, mga leader nyo sa church na peke. Tapos kayo yung
Kayo yung affected much? Ang ipinupush ko si Jesus Christ, yun ang legitimate na sugo at anak yun ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Isipin nyo to ha, bugtong na anak ng Diyos, isinugo ng kanyang ama para mangaral, para iligtas tayo. Tapos nung umakyat na yung anak, nung umakyat na si Jesus Christ, dahil nagawa na niya yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos Ama, gusto nyo may isusugo ulit na kasunod? Sinong isusugo? Hindi nyo ba naiisip yun? Sino ang isusugo ng Diyos na kasunod ng the best? The best na nga yung ibinigay. Parang mga tanga tong nagko-comment. Naku, di ko talaga alam. Ganyan kabulag, ganyan bulag yung mga followers ng mga leaders ng religion ngayon. Ganyan katatanga. Ganyan katatanga. At hindi na ako umaasa na may mababasa pa akong matinong comment. I'm just doing this for my entertainment na lang. Aaliw lang kasi ako. At gusto ko rin naman magpasaya. Diba? Kaya nga ako nag-YouTube channel. Kaya ako nga ginawa tong YouTube channel na to. Diba? Para makapag-entertain. Diba? Makapagpangiti man lang. Makapag-encourage na magbasa ng Bible yung mga tao. Or makapag-encourage man lang na ipagpatuloy ang buhay nila. Diba? Life is good. Pwede ka pa rin maging masaya sa gitna ng mga pagsubok o ng problema. Diba? Pwede rin magpatibay. Maging strong kayo. Diba? Na ganyan lang talaga ang buhay. Tumawa ka lang. Diba? Okay yun. Yan ang mga reason ko kung bakit ako gumawa ng YouTube account. Tapos pagpipigilan nyo akong gawin yung gusto kong gawin. Wag daw ako magsalita. Ayoko nga gumaya sa inyo. Gumagawa ng mga YouTube channel tas mga walang content, walang laman. Mag-YouTube pa kayo. O, diba? O yun, Mr. Roger Katig, 6999. Kung naintindihan mo tong pinagsasabi ko ngayon, mag-comment ka ulit. Sige. Libre yan. Pero sana panoorin nyo muna yung video bago kayo mag-comment kasi gawain nyo ng matinong tao. Diba? Magko-comment kayo sa isang video, dapat alam nyo yung kinokomenta ninyo para may masabi kayo. Eto, nagtataka ako, comment ng comment yung karamihan. Ang daming sinasabi pero walang kinalaman sa video. Hindi pinanood yung video. Anong i-expect kung sasabihin nyo? Hindi malamang katangahan yun. Diba? Minsan nasabi ko na sa video, napag-usapan na sa mismong video ng napaka-sinsin. Talagang in detail na nasabi na sa video. Tapos i-comment ngayon nung isang tangang nag-comment na hindi nanood ng video yung isang tanong na nasagot na doon. Anong gusto mo? I-type ko lahat yung sagot? I-reply ko sa iyo yung laman ng video? Tanga ka? Ang tanga eh. Ang init-init na nga ng panahon. Papainitin niyo pa ulo ko. Diba? Hindi ko naman masisi yung ibang mga nagko-comment na yan kasi natanga sila kasi leader nila tao sa religion. Bulag yung mga leader na yan eh. Sabi ni Jesus Christ, pabayaan niyo yung mga yan. Yung mga bulag na taga-akay, yung mga leader nyo sa church nyo, yung mga namumuno sa inyo, yan mga bulag yon. Pag nag-akay yan ng kapwa bulag, yung mga followers na pinagtatanggol yung mga leader nila, bulag yon, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. O di doon kayo sa hukay. Napakatalino talaga ng mga salita ng Diyos na mababasa sa Bible. Kaya yun ang pinupush natin eh. Magbasa kayo ng Bible. Hindi masamang magbasa ng Bible. At yun na yung pinaka-safe na paraan para hindi kayo mailigaw ni naman. Para hindi kayo mailigaw ni naman. Diba? Isipin nyo, isa pa. Isipin nyo to. Pag kayo yung nagbasa ng Bible, ang maririnig nyo doon, mismong nagtuturo sa inyo, ay si Hesukristo. At since walang outside force, like ibang mga tao na mangingialam sa inyo na ipapasukan kayo ng mga kung ano-anong isipin dahil ikaw lang mag-isa yung nagbabasa at nakikinig ka kay Jesus Christ, hindi ka maililigaw ni naman. Diba? Napaka-logical nun. At yun naman talaga yung utos ng Diyos. Makinig kayo kay Hesukristo lang.
Yun lang ang teacher natin. So pag nagbasa ka ng Bible, si Jesus Christ mismo ang maririnig mo. At walang makapagliligaw sa'yo kahit sino man. Dahil wala kang ibang pinakikinggan. Unless, iligaw mo yung sarili mo. Tanga ka. Diba? Ikaw na lang mismo ang gago kapag naligaw ka pa, mag-isa ka lang nakikinig kay Jesus Christ. Diba? Yan ang sinasabi sa Bible na huwag niyong dayain yung sarili niyo. Halimbawa, nagbabasa nga kayo ng Bible, pero ikaw mismo ang nag-i-interpret. Ikaw mismo yung nagbibida-bida. Nagbabasa ka, hindi mo naman iniintindi. Ito pala ibig sabihin nito. So, gagawa ako ng sarili kong religion. Magtatayo ako ng samahan. Ako ang magiging leader. Yun na yung gagawin mo, iniligaw mo yung sarili mo at magliligaw ka pa ng iba. Masama yun. Masama yun. Diba? At yan ang ginawa ng mga religious na bulolako. Ulitin natin. Take 2. At yan ang mga ginawa ng mga religious leaders ninyo sa panahon ngayon. Nagsariling kalooban. Naisip nila, nagbasa sila. Ay, ako to. Yun daw yung nabasa nila. Ako yung sinasabi dito sa hula na to. Tao sila, mga siraulo, nagtayo tuloy ng mga religion, nagtayo ng sambahan, nagtayo ng mga grupo, tas sila yung leader. Dahil nabasa nila sa Bible, may hula na parang ako to Ako. Diba, mga gago? Siraulo. Yan ang mga resulta ng sa resulta ng mga nakikinig sa kanila. Yan, mga nagko-comment na tanga. Next. Sabi naman ni Manong Rudy o Manang, kasi walang picture saka pink yung hindi ko alam. Ganyan ang problema natin pag dami account ang gamit Sabi ni Rudy Gordola na ginawa yung account niya noong June 19, 2022. Ang sabi niya ay, ikaw Brad, sugo ka ba kasi totol ka sa tatawa na naman ako. Ay nako, ayokong basahin yung mga ganito naiirita ako pag pinagpapalit yung letter E tsaka letter I, letter O tsaka letter U. Pero iniisip ko mga hindi siguro ito Tagalog, diba? Naiunawaan ko naman yun may mga kaibigan ako, mga kakilala ko bandang Visayas, tsaka bandang Mindanao, di ba, mga Cebuana, mga Bisaya, mga taga Davao, may mga kakilala ko at kaibigan. So, naiintindihan ko kapag napagpapalit nila yung mga letrang yon. Pero kapag nagko-comment na tanga, naiirita ako. Ayoko namang basahin na i-correct ko. Gusto kong ipakita na yun talaga yung isinulat nila. Kayo magbasa. Kayo na lang magbasa. I-highlight ko. Kahit in-highlight ko, natatawa pa rin ako. Ang sabi niya, ikaw Brad, sugo ka ba kasi totol ka sa nakasulat sa Bible? Sagoro, atheist? Anong atheist? Ayan o, ito yung sinulat niya. Atheist. Atheist ka o wala kang Diyos? Alam mo, Rudy Gordola, sinasayang mo ang oras ko. Pero since nag-comment ka dito sa recently uploaded na video na sino ang sugo, sagutin natin kung let me humor you na lang. Ang reply ko sa kanya, sana pinanood mo yung video ng buo bago ka nag-comment. Ibidibida ko doon si Jesus Christ kasi siya ang legit na sugo. Next time ho, panoorin nyo ang video bago mag-comment. Bawal ho kasi nonsense dito Diba? I-explain ko, nasabi ko naman dun sa video. Panoorin nyo na lang kung anong, diba? Kung bakit hindi ko sasagutin tong si Rudy Gordola. Nasa video na kasi. Yan yung sinasabi ko kanina Kung pinanood nyo yung video, di dapat hindi kayo nag-comment niyan ganyan. Diba? Hindi kayo nagtatanong ng ganyan. Kasi nasa video na At napaka-nonsense naman kung magre-reply ako kung ano yung laman ng video na nasagot na doon, itatype ko. Nag-video pa ako kung itatype ko lang din.
Nasa video yung sagot niyan. Panoorin nyo. Mga 1 oras lang naman yan. Marami naman kayong mapupulot. 2 video yun na nag-react tayo. At marami man kayong mapupulot. I guarantee you. Kahit nabubulol ako, ginagarantihan kung may mapupulot kayo. Diba? Kung sa Diyos talaga kayo. Kasi kung hindi kayo sa Diyos at bulag kayo, wala kayong mahihita. Magiging katulad lang kayo ni Rudy Gordola. Maging katulad lang kayo ni Roger Katkatig. Yan, mga anlalakas ng loob mag-comment pero ang tatanga. Diba? Panoorin yan, Sugo. Or sino ang Sugo? Napakaganda niyan. Next comment. Galing kay Brian Tongko na walang laman ng account. Ginawa yung YouTube account niya noong October 23, 2021 at ang sabi niya ay, ano pala gusto mo? Wala nang magturo ng ebanghelyo ng Diyos? Hindi malirip ang hambog mo. Lalim ang Tagalog. Malirip. Tatawa ako. Ikaw ba? Ito yung kasunod ng sinabi niya. Ikaw ba ang uutosan ngayon na hindi peke? Ang babaw ng dunong mo. Alam mo, Brian Tongko, ang lalim ng Tagalog mo. Yun naman sabi niyo, ano pala gusto mo? Wala nang magturo ng ebanghelyo ng Diyos? Tanga, no? Ang tanga mo, Brian. Kasi ang naturo sa kanya ng leader niya, kailangan ng tao. Kaya nga leader niya tao eh. Para may magturo sa kanya. Yan ang takbo ng utak ng lahat ng mga naloko na mga religious leaders. Kahit ano pang religion nyo, basta leader nyo tao, ganyan ang takbo ng utak nyo. Kailangan daw may taong magtuturo sa kanila sa panahon ngayon. Kaya nila nasasabi na, ito sabi nyo, wala nang magtuturo ng ebanghelyo ng Diyos. Mga tanga. Tingnan mo yung reply ko sa kanya, bakit mo minamaliit ang Diyos? At bakit mo pinapatay si Hesukristo? Bakit ko nasabi yun? Tuwing magbabasa ako ng Bible, si Jesus Christ ang naririnig ko eh. Ako lang bang nakakarinig? Ako lang bang nakakarinig kay Jesus Christ? Ako lang ba yung ganun? Ako lang ba talaga yung kapag nagbabasa si Jesus Christ, naririnig ko na nagtuturo sa akin? Ako lang ba yung ganun? Diba? Yung mga apostol na nagsasalita din doon na nagtuturo ng sinabi ni Jesus Christ, naririnig ko din eh. Ako lang ba yung ganun? Pag binabasa ko yung Bible, si Jesus Christ at yung mga sinugo niyang apostol, naririnig ko. Promise, ako lang ba yung ganun? Bakit kayo hindi nyo naririnig? Hindi nyo naririnig. Buhay si Jesus Christ. Nakaupo nga sa kanan ng Ama sa mga langit. Nandun na si Jesus Christ. Nakatitig sa'yo ngayon. Tapos sasabihin mo, walang magtuturo ng ebanghelyo. Naituro na nga. Dumating na nga yung kaharian ng Diyos. Umakyat na nga sa langit. Pabalik na nga ulit eh. Si Jesus Christ. Magbabalik na nga ulit. Tapos sasabihin mo, walang nagturo. Walang magtuturo ng ebanghelyo. Tanga mo. Diba? Kasi ang naituro sa inyo ng mga peking leader nyo, kailangan sila, yung mga tao, para magturo. Hindi naman tama yun. Kasi si Jesus Christ mismo ang teacher eh. Siya yung nagturo talaga eh. At maririnig mo siya direkta pag ikaw ang nagbasa ng Bible. 'Di ba? Malinaw naman yung pagkaturo niya. Si Jesus Christ yun, anak yun ng Diyos. Alam niya yung sinasabi niya. Pag binasa mo yung Bible, malinaw naman. Yung explanation niya nandun naman. Pinaliwanag ito ni Hesukristo. Sinabi ito ni Jesus. Nakasulat mismo sa Bible yun, 'di ba? Napakaliwanag. Sino nagsabi sa inyong kailangan nyo ng isa pang tao na sisinghot-singhot din at mabaho ang utot na tulad mo? Na magpapaliwanag o mag-e-explain ng inexplain na ni Jesus Christ. Hindi niya ba naiisip yun? Wala bang nakakaisip ng ganon mga tangang nagko-comment? At kung napanood nyo po or kung naabutan nyo itong part na to, welcome po ulit sa inyo. Welcome.
Sumasagot po tayo, sinasagot po natin yung mga comments na tatanggap natin sa mga videos na na-upload ko. At kasalukuyan po ako ng gagalaite, ng gigigil. Sa mga tangang, mga tangang nagko-comment. Walang nakakaisip talaga ng ganun, no? Na inexplain na ni Jesus Christ na napakaliwanag sa Bible mismo na isulat pa ng mga alagad at mga apostol na sinugo niya, mga legitimate na sugo, legitimate na mangangaral, yung mga apostol at si Jesu Cristo mismo. Tapos eto ngayon, ikaw, gusto ng isang tao na nagmumura din tulad mo, nagsisinungaling din na tulad mo, mabaho din ang hininga minsan tulad mo. Diba? Tumatai din yan. Diba? Inaaway din yan yung asawa niya. Ano pa? What makes them special? Tao lang din yan katulad mo. Tapos gusto mo, yun ang mag-e-explain ng inexplain na mismo ni Jesus Christ. Apakatanga, apakabobo ng mga ganyan. Sumasabog yung mic, sorry. Napakabobo ng ganun mag-isip at wala akong iba pang masasabi kundi totoo yung sinasabi ng Bible. Napakalinaw ng sinasabi ng Bible na kapag nagpaakay ka sa mga leader ng church ngayon, na mga taong yan, bulag yan, tinan mo yung naituturo sa inyo, katangahan. Ang tanga. Wala na daw magtuturo ng ebanghelyo ng Diyos, sabi nitong Brian Tongko na to. Ito, wala nang magturo ng ebanghelyo ng Diyos. Bobo ka pala. Diba? Kapag hindi ka nagbago ng pag-iisip niyan, Brian Tongko, at hindi mo nilayasan yung leader mong tao, hanggang pagdating ni Jesus Christ, ganyan ang utak mo, sa tao ka nakikinig, sa leader mo. Ay, naku, tatawa ako pag hindi ka nakasama sa langit. Bobo ka eh. Tanga-tanga mo yan, binibida mo tao eh. Dapat ang itanyag ninyo, di ba? Dapat ang bukang bibig nyo palagi si Jesus Christ dahil yun ang bida sa kwento. Hindi, ang gusto nyo mga taong katulad nyo na siraulo, di ba? Nagkakamuta din yun eh. Gago tong mga to. Next na nga tayo. Next, siya pa rin, Brian Tongko pa rin, ginawa yung account niya. Nagdalawang comment ka, patanga ka. October 23, 2021, ang pangalawang comment niya ay Juan 3:6. Ang batayan niya. Batayan nino, kompletuhin mo, tanga. Sentence mo, ano to, bugtong? Diba? Batayan nino ng leader mong tao, Juan 3:6, para maging sugo siya. Ayun ba ang gusto mong sabihin, Brian Tongko? Ang batayan ko buong Bible na nagpapatunay na peki yan. Diba? Leader mo, batayan, isang verse lang. Ako, buong Biblia. Sige, laban ka. Labanan mo yan. At inuulit ko, ang bukang bibig ninyo, mga taong leader ninyo, imbis na ibidan nyo ang Diyos, ibidan nyo si Jesus Christ, ang itinatanyag nyo, mga leader nyong tao, para kayong mga tanga. Para kayo talagang tanga. Tingin ko sa inyo, mga tanga talaga. Wala akong ibang masabi. Kayo ang definition ng word na tanga. Ipagpaumanhin nyo na inaamin ko naman sa lahat ng mga videos ko, sinasabi ko, magaspang talaga ako magsalita. Napakagaspang ko magsalita. Lalo na pagtanga, ayaw kilalanin si Jesus Christ. Ay, manggigigil talaga ako sa'yo. Gaspang na gaspang yung salita ako sa'yo. Diba? Pero it doesn't mean na hindi ko alam yung sinasabi ko. Yun ang point ko eh. Kahit magaspang ako magsalita, alam ko yung sinasabi ko. At ang ibinibida ko ay yung salita ng Diyos, si Jesus Christ mismo. Yun ang kinikilala kong leader ng church at kinikilala kong sugo ng Diyos. At yung mga sinugo ni Jesus Christ na nakarecord sa Bible, kahit idikdik yung mga tao, sinugo sila nakasulat eh. Ba't nyo gagayahin? Sinugo ba kayo? Diba? Bakit nyo ipipilit sa amin mga sinugo kayo at ginawa kayong mangangaral? Paano nyo mapapatunayan sa amin? Sige nga.
Sino bumulong sa inyo? Palaka? Diba? Isang gabi po habang ako'y nagkakape sa labas ng bahay namin, may isang lamok na lumapit sa tenga ko at sinabing, sugo ka ng Diyos. Yun ba yun? Yun ba narinig mo? Diba? Para kayong mga tang leader, kayong mga leader ng church. Bakit kayo nag-claim na sugo, nag-claim na mga ngaral? Sino nag-utos sa inyo? Nakabasa kayo ng utos sa Bible na ipangaral mo ang salita. May nabasa sila. Ay, ako ang inuutusan. Nag-agawan na sila. Para mga gago. Diba? Eh yung utos dun may pinag-uutusan talaga kung iangat mo lang yung pagbabasa mo ng verse o kaya sinimulan mo talaga sa chapter at binasa mo ng buo, malalaman mo na hindi ikaw ang inuutusan, tanga. Mga gago kayo. Nakabasa ng verse, nagmagaling, intrimitido, diba? Nagbida-bida. Nakabasa ng verse na may utos. May utos siyang nakita, ay ako yata yung inuutusan nito. Ako to. Mga siraulo, tapos nagtayo na ng sariling mga simbahan ng mga grupo, tapos sila na yung leader. Sila na yung leader. Sila na daw pakinggan. Siya ang inyong sundin. Sugo siya. Gago. 2024 na ang bobo nyo. Diba? Ako naiisip ko, dati mga 80s lang, 1980s, tas naging 1990s, tas mga 2000. Ang tagal-tagal ng mga panahon ng lumipas, tas naniniwala pa rin kayong sugo o mga ngarilya ng Diyos. Sino nag-utos o nagsugo dyan? Tanga nyo ha. 2024 na eh. Diba? Nakakalipad na tayo sa outside earth. Oh. May mga spaceship nang naipapadala dun, tas tanga pa rin kayo mag-isip pagdating sa Bible. Kaya minsan nandidiri ako sa mga comments ng mga to pag binibida nila tao, yung leader nila ang ipinagtatanggol nila, bukod na ay instead na yung bukang bibig nila ay si Jesus Christ, yung Diyos. Hindi ko makitaan sa kanila yung yung talagang karunungan na gustong ibigay ng Diyos sa atin, dahil naloko nga ng mga leader ng religion nila. Kaya natatangahan talaga ako sa mga to. Ay nako, next. Ito may picture yung niya. May picture yung account niya. Pero walang content. Pero at least may picture. Walang description, pero at least may picture. Ito yung account ni Gilbert Batong. Teka, nag-acid reflux ako. Nasa stress kasi ako. Daming tanga eh. Ginawa yung account ni Gilbert Batong noong July 27, 2020. Sir, 4 na taon na yung account mo. Ba't walang laman, ha? Pero at least may photo siya. At least may photo siya. Tsaka 1, 2, 3, 4, 5. 5 ba? 5 yung niya. 5 yung comment. Ubusin yata yung oras natin ito. Pero in fairness, nag-comment siya dun sa recent upload natin. Sino ang sugo na video? Sugo ba si Brother Eli Soriano? Panoorin niyo yan na marami kayong matututunan dyan. Sabi niya sa una niyang comment, edi ikaw na nagmamagaling. Grabe kung pwede lang magmura dito. Makapagmura na ako. Diba? Makakapagmura ako nito. Gago pala tong Gilbert Batong na to eh. Ako na daw ang nagmamagaling. Ang nagmamagaling, yung hindi nanood ng video pero nagko-comment ng 5 beses. Sira ulo ka. Tingnan mo nga ulit yung pagmumukha mo. Yan ang mukha ng tanga. Ayan o. Yung Gilbert Batong na yan. Ba't ako magmamagaling, ha? Anong pinagmamagaling ko? Ikaw nga, comment ng comment, di mo pinanood yung video. Titigan niyo yung mukha, oh. Yan, oh, mukhang tanga. Yan yung mukha ng naloko ng leader niyang tao sa church niya. Sira ulo, eh. Diba? Spam ka. Ako pang nagmamagaling. Ikaw nagmamagaling. Anong sinasabi mo ngayon tungkol sa video kung hindi mo pinanood? Tapos ako yung nagmamagaling. Baka ikaw. Ikaw ang nagmamagaling.
ano to, psychic ka, nakita mo yung video, tapos nag-comment ka, nakita mo yung video na hindi mo pinapanood, tapos nag-spam ka ng comments. Ito yung pangalawang sinabi niya. Sabi ni Gilbert Batong 4037, may confident si Brad L. Confidence, te. Madam, confidence dapat, hindi confident. Kinokorek. Minsan may mga grammar lapses din naman ako eh. Pero ito, baka pwedeng i-correct, huwag kang ma-offend. Madam. Madam Gilbert Batong, ha? Huwag kang ma-offend, te, ha? Confidence dapat. Baka you mean confidence. May confidence si Brad Ellie sa pinapangaral niya kasi tama sa Biblia, aral niya. Sa tulong ng banal na espiritu. Ang daming sinabi, pero ang binibida mo tao. Gago ka. Ang bukang bibig mo pa rin tao. Sira ulo tong Gilbert Batong na to. Leader niya sa religion niya ang binibida imbes na yung Diyos at ang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo ang itanyag. Tao yung binibida mo, tao, patay na yan eh. Taong patay binibida mo, gago ka. Nakakaso ka, di ba? Kaya ako ina-acid reflux sa inyo eh. Ngasimsikmura ako sa gigil ah. Pangatlong comment niya, nonsense. One word lang yun, te ha. Pagdikitin mo yan. Nonsense, pinaghiwalay mo pa. Alam mo, Sir Gilbert Batong, ang nonsense eh yung nag-iiwan ka ng napakadaming comments sa isang video na hindi mo pinanood. Panga ka. Yun ang nonsense. Nonsense din yung mag-YouTube ka tas walang content. Ayan o. This channel doesn't have any content. Tas 2020 pa yung ginawa yung account mo. 4 na taon ng dami account. Ang ginagawa mo sa YouTube mo, gago ka pa. Nag-YouTube ka ba para mag-comment lang sa isang video na hindi mo pinapanood? Tas magsaspam ka? Nonsense. Yan ang nonsense. Yan ang definition ng nonsense. Gilbert Batong. Ay nako. Oh, ang pang 1 million comment niya ay sabi niya si Brother Eli Soriano ay sugo ng Diyos para sa kanya sapagkat siya ay nagsasalita mula sa nakasulat sa Biblia, no more, no less. Wow! May conviction si Madam. Diba? Ulitin ko lang yung sinabi ko sa iyo, Gilbert Batong. Sir, bukang bibig mo, tao. Nababasa mo ba? Naririnig mo ba sarili mo? O bingi ka rin? Bulag ka na, bingi ka pa. Diba? Ang hirap naman nun. Bingi ka na, bulag ka pa. Anong magagawa mo nun? May kabutihan ka pa bang magagawa nun, Gilbert Batong? Bukang bibig mo, tao. Diba? Tao, leader po, tinatanyag niya, leader niya sa religion niya. Tao yan eh. Hindi mo ba alam na mabaho din hininga niyan tulad mo? Ha? Tapos yan ang binibida mo, no more, no less. Mas pagkakatiwalaan ko na si Jesus Christ dahil siya yung anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, nagmula siya, nanggaling siya sa Ama. Wala nang no more, no less doon. Yun na talaga exact. Mas mataas yun kaysa sa taong binibida mo. O ano, labang ka pa? Laban ka pa ba? Lalaban ka pa ba, Gilbert Batong? Diba? Si Jesus Christ ang ibinibida ko, tapos ang ibinibida mo, tao. Diba? Sira ulo ka pala eh. Ito pa, nag-reply siya sa reply ko. Sabi ni Gilbert Batong, kung ikaw ang magaling, teka sir. Sa paggawa ko ng videong ito, hindi ko itinatanyag ang sarili ko. Kanino ko pa sinasabi na ang ibinibida ko, ang bukang bibig ko palagi sa lahat ng mga religious videos ko, ang Diyos at si Hesukristo at ang Espiritu Santo. Yun kasi ang bida eh. Tapos sasabihin mo kung ako ang magaling? May sinabi ba ako sa video ko na ako ang magaling o
naglalaban ba ako ng pagalingan? 'Di ba? Gago ka, hindi mo pinanood yung video tapos kumo-comment ka ng issue mo, gumagawa ka ng chismis, tapos gumagawa ka ng multo, tapos inaaway mo, tapos ako yung gusto mong gago. Ako yung inaaway mo sa issue na ikaw ang gumawa, wala akong kinalaman dyan. 'Di ba? Apaka-intrigera nitong gago nito. Chismoso. Kung sabi nyo, kung ikaw ang magaling, nakaakay ka na sana ng maraming tao, siraulo talaga eh. Siraulo ka, Gilbert Batong, kung sino ka man. Tingnan ko nga ulit yung mukha ng tanga. Yung mukha mo. Tingnan mo yung mukha, o kawawa, o mukha kang kawawa, Gilbert Batong, naloko ka ng leader mong tao. Kung ako daw ang magaling, nakaakay na sana ako ng maraming tao. Siraulo to, ba't ko gagayahin yung mga leader nyong peke? Diba? Yan nga yung sinasabi ni Jesus Christ na magsiingat kayo ha. May mga magsisipa rito. Diba? Sa pangalan ni Kristo, ipapangaral na siya ang Kristo. Ipapangaral talaga si Jesus Christ. Pero, ililigaw ang marami. Yan ang ebidensya, yung grupo nyo na marami kayo dyan, yung leader mo na nakapag-akay ng marami, edi sa hukay kayo lahat pupunta. Mga bulag kayo. Diba? At compare naman sa akin, bakit ako mag-aakay? Diba? Wala nga akong siraulo. Ba't ako mang-aakay? Ako ba'y taga-akay? Si Jesus Christ ang pastor ko eh. Trabaho yun ni Jesus Christ eh, na ninanakaw ng mga religious leaders ninyo. Yung pastor nyo, tao, o di naakay kayo, paramihan pa sila, yayabang o di sa hukay kayong lahat. Magaling pala kayo ha. Diba? Yan ang mapapala ninyo, mga bobo. Diba? Wala akong masabi di sa katangahan nitong Gilbert Batong na to. Buti naman hindi masyadong mainit, no? Hindi kumpara sa mga nakaraang mga araw na napakainit. Buti na lang hindi mainit ngayon at good mood ako ng onte. Gago ka, Gilbert Batong ha. Ayusin mo yung mga pag-iisip mo. Next comment tayo. Wag mo na si Manang Jennifer, wag muna kayo ngayon ha. Sa ibang video kayo nag-comment eh. Nag-comment tong babae sa Fake Preachers Exposed na video na salamat din pala, umabot na ng 8.6 thousand yung nanood. So 8.6 thousand yung nakasilip sa video na yun. Hindi ko na-expect yun ha. Pero maraming salamat sa mga nanood ng video na yan. Panoorin nyo pa, may mapupulot din kayo dyan. Huwag kayong mag-alala, ang ibinibida ko dyan si Jesus Christ. Yun ang bida sa usapan pag nag-upload ako sa YouTube ng mga religious videos. Ang bida ay ang Diyos at si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yun talaga, yun ang itinatanyag ko. Kaya proud ako sa mga videos na ina-upload ko. Masaya yun. Salamat sa lahat ng nakapanood. Biruin mo, magsasyam na libo na lang yung nakapanood na hindi ko naman ina-expect. Diba? Salamat po. Kahit marami akong natatanggap na pangbabash, pero at least na itatawid ng YouTube yung video, yung simpleng video na hopefully makapagbukas ng ano ba doon? Ano bang pwedeng buksan? Di ba? Ng pagkakataon na makapag-isip yung makakapanood na oo nga no, tao din tong leader na to. Bakit sa leader? Sino nag-utos sa kanya maging leader? Diba? At maunawaan nila na si Jesus Christ lang ang dapat leader ng church. Yan ang pinupush natin. Ayun po. Salamat Manang Jennifer sa pag-comment sa Fake Preachers Exposed na video. Again, almost 9,000 views na ang nandyan. Salamat sa inyong lahat. Pero next time na natin basahin yung mga comments dyan, ha? Focus muna tayo dito sa recent upload natin na Sino ang Sugo video. Okay. Sabi ni Ernesto Galzote na walang laman ng account,
Ginawa yung account niya noong March 12, 2023. At ang sabi ni Ernesto Galzote, mga kababayan, huwag kayong mag-subscribe sa vlogger na ito, Antichrist. Natawa naman ako. Alam mo, Manong Ernesto Galzote, libre naman yan eh. Sige, manawagan ka. Gamitin mo tong channel ko sa panawagan mo. Manawagan ka. Sige, mga kababayan mo, sige. Comment pa more. Huwag daw mag-subscribe sa channel ko at Antichrist daw ako. O di, wow. Binibida ko nga si Jesus Christ as Antichrist ako. Ang Antichrist ay ang mga leader mo sa church, sa religion mo, or sa lahat ng mga religion na ang leader ay tao, yan ang mga Antikristo. At kapag sumunod kayo sa mga yan, parte na rin kayo ng Antikristo. Bakit? Bakit Antichrist yan? Posisyon ni Jesus Christ yung pagiging leader. Napakasimple. Leader, ulo sa religion, ulo sa church si Jesus Christ. Sabi yun ng Diyos. Nasa Bible yun, nakasulat. Eh bakit leader nyo tao? Sagutin mo nga, Ernesto Galzote. Ha? Kung si Jesus Christ ang ulo ng church, sabi sa Bible, mababasa yun, bakit may leader kang tao? Paki-explain nga sa akin. Tapos, mananawagan ka pa sa mga kababayan mo na wag mag-subscribe. Eh, ang sinasabi ko, katotohanan. Eh, di pinipigilan mo yung katotohanan na marinig. Gago ka. Napakagago mo, Ernesto Galzote. At ako naman, nag-upload ako ng YouTube video. Kasi passion ko talaga yung magsalita. Passion ko rin magpatawa. Passion ko din yung mag-entertain ng kapwa, makapagpasaya ng tao, 'di ba? Passion ko din yung makapag-encourage, makapag-motivate, makapag-inspire ng kapwa ko tao, 'di ba? Na maganda yung buhay, na may Diyos tayo. Yan yung mga reasons kung bakit ako nag-YouTube channel, kung bakit ako nag-a-upload ng mga videos. Yun ang priority ko, yung passion ko para magawa ko. Kung may mag-subscribe man o wala dahil nanawagan ka sa kababayan mo, Ernesto Galzote, na wag mag-subscribe. Nanawagan ka pa talaga. Kung meron mang mag-subscribe, edi salamat. Kung wala namang mag-subscribe, edi salamat din. Ikaw nga gawa-gawa ka ng YouTube account mo na walang content, 2023, March 12. Diba? Pinakailaman ba kita? Nanawagan ba ako? Siraulo ka. Kaya ikaw, walang nagsusubscribe sa'yo dahil mukha kang tanga, Ernesto Galzote. Inggitero ka lang eh. No? Wala kasi nagsusubscribe sa'yo. Nanawagan ba naman na wag daw mag-subscribe sa channel ko at Antichrist daw ako. Siraulo ka, Ernesto Galzote. Kaya wala kang subscriber, walang kwenta yung sinasabi mo. Nag-YouTube ka pa. Delete mo na nga yung YouTube mo, Ernesto Galzote. Nananawagan ako kay Ernesto Galzote. I-delete mo ang YouTube account mo. Hayop ka. Gawa-gawa ka ng YouTube account, walang content, ni walang description, ni wala ang litrato mo. Siraulo ka. Mananawagan pa sa mga kababayan niya na wag daw mag-subscribe. Siraulo. Ano yun, para magaya yung account ko sa account mo? 0. Abnormal ka, Ernesto. Pumangalawa ka pa ang comment. Pumangatlo pa, Diba? Usually, gawain ng mga tanga, tatlo-tatlo mag-comment, spammer. Tinan mo, tinawag pa ang ulol. Ulol, sabi niya. Ulol ang paniniwala mo. Ikaw ang peki. Anong peki? Bisaya na naman si Gago. Oy, wala akong against sa mga Bisaya, pero kung Bisaya ka tapos siraulo at tangang katulad nitong Ernesto Galzote, ay papahiya talaga kita. Papahiya kita. Ipo-point ko yung katangahan mo, tapos pag hindi ka pa tumigil, ay lagot ka sa akin lalo. Magaspang ako magsalita, sinabi ko na yan, napakagaspang ko magsalita. Ipo-point out ko yung katangahan nyo. Sige, magpapansin kayo sa channel ko. Tapang nyo mag-comment, ha?
Kahit wala kayong litrato dyan o description sa account nyo, manda kayo sa akin. Diba? Ba't ako mahihiya at matatakot sa inyong mga gago kayo? Sino ba kayo? Diba? Salitang peke, hindi mo masabi ng diretso, gago ka. Anong peki? Tarantado ka ba? Anong peki? Diba? Tapos, magpaparatang ka ng kung ano, tapos magbabato ka ng verse. Ayan nagbato siya ng verse. Ulol daw ang paniniwala ko. Tinawag mo pa akong ulol, hayop ka. Ulol daw ang paniniwala ko. Ako daw ang peki. Totoo daw ang aral ng MCGI. Totoo ang Church of God. 1 Timothy 3:15 na daladala ni Brother Eli niya. Tignan mo, bukang bibig, tao na naman. Diba? At kung ang church daladala ng tao, sira ulo ka. Sa demonyo yan. Ikaw na nagsabi, daladala ng Brad Eli mo. Church, daladala ng tao. Sira ulo ka pala eh. Ayoko na itong basahan ng comments. Ligaw na ligaw si Gago. Ernesto Galzote, nakakaawa ka. Nakakaawa ka, Manang. Dala-dala ng Brother Eli niya daw yung church, sira ulo. Kaya nilayasan ko yung MCGI dahil natutunan ko sa Bible na peki yan. Pag leader nyo tao sa religion, automatic peki yan. Kahit anong religion pa yan, wala akong uurungan, titindigan ko yun. At papatunayan yan ng Biblia. Kaya malakas loob kong mag-upload ng videos eh. May pruweba ako eh. May proof ako eh. Kahit balibaligtarin mo, ang gusto mong balibaligtarin, maipapalabas ko pa rin na peki ang mga taong leader ninyo. Diba? Mabaho din utot niyan tulad mo eh. Tapos yan ang leader ng church. At sino nag-utos na maging leader yan? May nabasa silang utos o hula? Tapos, ay kami to. Mga siraulo, no? Nagpapayaman lang yung mga hayop na yun. Diba? At wag niyong sabihin na gumagawa ako nito para magpayaman din. Ba't ko gagayahin leader nyo? Diba? Talinuhan nyo naman kung makikipag-away kayo sa akin. Ba't ko gagayahin leader mo? Yun nga yung nilalabanan ko. Yung gawain nilang mali. Kasi paparatang mo sa akin. Tapos uutusan mo ko na gawin yung ginagawa ng leader mo. Tanga ka ba? Napakagago lang ng mga nagko-comment, no? Napakatanga. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas eh. Daming tanga eh. Daming tanga talaga. Kung ako dyan sa mga sa mga senador at mga kongresista natin, although merong separation of church and state, pero minsan hindi talaga nasusunod yan. Ang gawin ninyo, taksan nyo yung mga religious groups. Singilin nyo rin ang tax. Sige. Lahat na tinatax nyo, di ba? O yan. Ang daming perang nakukulambat niyan, i-tax nyo. Singilin nyo ng tax. Pagbayarin nyo ng tax ang mga yan. Diba? Kasi pag religion, yan eh. Yung corporation nila, corporation soul, or kung ano man, wag na tayong mag-deal sa mga technical terms and technical stuff. Mga nakarehistro yan sa SEC, protektado yan ng gobyerno din eh. May certain part na protektado sila ng gobyerno. May batas na pumoprotekta rather sa kanila. Diba? Minsan nangingialam yan sa politika, yung mga religious groups na yan. Nangingialam pala kayo eh. Di pakialaman din kayo ng gobyerno. Diba? Singilin kaya kayo ng tax. Tingnan mo, aangal yung mga unang-unang aangal dyan, yung mga leader nyong sugo. Mga leader nyong mangangaral kuno ng Diyos. Di nila yan papayagan. Ayaw nilang mawala yung mga pera nila. Diba? Kaya nga hingi sa inyo eh, mga tanga kayo. Hindi nyo ba naiisip yun? Hingi ng abuloy sa inyo. Tapos kapag nagbigay naman kayong mga mahihirap na members na wala na nga kayong mapakain sa pamilya nyo, ni wala nga kayong kisame sa bahay, di ba? Yero agad. Tapos ang init-init ngayon. Bumubula na yung dugo nyo sa init dahil wala kayong kisame.
Ang init-init ng bahay nyo, pero nagbibigay pa rin kayo ng abuloy nyo kasi sabi ng leader nyong tao sa church nyo, magbigay daw ng abuloy. Tapos babalikan kayo after 1 day or 2 days, sasabihan kayo, ay kulang pa po ang ano natin, ambagan. Baka meron pa kayong ano dyan, para sa Diyos to. Hindi nyo napapansin yun? Kulang pa daw. Nagbigay na kayo. Wala nga kayong mapakain sa pamilya nyo. Wala kayong pampalagay ng kisame sa bahay nyo. Pero kulang pa daw yung binigay ninyong abuloy. Pero pansinin nyo yung mga pastor ninyo, yung mga leader nyo sa church, mga nakamansyon. Diba? 24/7 ng aircon nila. Naka-centralize ang aircon ng mansyon nila. Isipin nyo kung kulang pala, ba't ayaw nilang ibenta yung mga bahay nila, yung mga pastor nyo, sabihan nyo, ibenta nyo yung mansyon nyo, tas yun ang idagdag nyo sa sinasabi nyong kulang. Diba? Kulang pala yung pera, yung abuloy para sa gawain kuno ng church. Bakit nakamansyon ho kayo? Diba? Mga gago pala kayo yung mga anak ninyo, latest yung cellphone. Mga anak ng pastor nyo, anak ng mga leader nyo. Yung asawa nyo latest yung cellphone. Ba't ayaw nyong ibenta yung cellphone nyo tapos yung perang mabibilihan yan, yun ang idagdag nyo sa kulang ng abuloy. Gago pala kayo Tapos malalaman namin, nagta-travel kayo abroad dahil mainit sa Pilipinas, sobrang init ngayon, so pupunta kayo sa ibang bansa na malamig. Diba? Sana yung pinampamasahe nyo, sana yun ang idinagdag nyo sa kulang. Hindi nyo ba naiisip yun sa mga leader nyong tao, mga gago kayong lahat? Diba? Hindi nyo naiisip yun, mga siraulo kayo, kulang pala yung abulo, ba't nasa mansyon yung leader mo? Tantado pala kayong lahat Yun pa lang yun pa lang, mag-iisip ka lang, gagamit ka lang ng common sense mo 'Di ba? Makikita mo ng madaya yung mga hayop na yan Tapos yun ang ipagtatanggol nyo, tapos aawayin nyo ako sa channel ko. Nag-upload lang naman ako ng video na about katotohanan. 'Di ba? Aawayin nyo hindi ko naman kayo kilala. Sino ba kayo? Hindi ko nga kayo kilala. Hindi kayo yung topic sa video, tas kayo yung nang aaway. Natatawa talaga ako. Hindi kayo nabanggit sa video, kayo yung naninirang puri, nagre-react, nang aaway. Kayo ba yung mga preachers na peke? Bakit kayo yung affected, Ba't kayo yung comment ng katangahan? Manang-mana kayo sa leader ng tao. Yan ang mga gawain ng mga leader nyo sa church. Kulang pa daw yung abuloy, pero ayun, nandun, nagpapakasasa sila sa mga mansyon nila. Kulang pala ba't ayaw nyong ibenta yung mga gamit ninyo? Ibenta nyo yung mansyon ninyo, mga leader ng church. Tumira lang kayo sa isang bahay na wala ring kisame. O kaya sa ilalim na lang kayo ng tulay tumira. Diba? Dahil ibinenta nyo na lahat ng kagamitan ninyo kasi kulang yung para sa gawain. Yun ang idagdag nyo dun sa kulang. Mga gago kayo. Diba? Nakakagago yung mga hayop na yun. Buisit talaga. Ewan ko kung maano to. Gusto kong magmura pero baka maano tayo Mabigyan tayo ng strike ng YouTube So far wala pa naman Ang account ko ginawa ko, etong YouTube account ko 2008, 2009 pa. So far wala akong copyright infringement, wala akong mga kasong ganun Diba? Tapos kayo, papatahimikin nyo ako sa YouTube. Huwag daw ako magsalita. Anong gagawin ko sa YouTube channel kung ito? Gumawa ka pa ng YouTube kung bawal magsalita. Ano yun? Sana nag-TikTok ka na lang, doon ka nagsasayaw, di ba? Hindi kailangan magsalita doon. Diba? Pwede naman magsayaw sa YouTube, di ba? Pwede ko naman gawin yun Gusto ko rin naman magsayaw pero hindi yun yung format na gusto ko. Wag niyo akong pakialaman. Di ba? Kayo nga, comment ng katangahan, no? Comment ng paninirang puri, di ba? Pinigilan ko ba kayo? Ayun, libreng-libre. Nafe-feature pa nga kayo sa live ko,
'Di ba? Pero wag niyo namang masyadong wag naman kayo masyadong entitled mga bashers. Channel ko 'to eh. So may karapatan naman ako sigurong mag-delete or mag-block pag sobrang bastos, 'di ba? So, nakakahiya naman kung nakakahiya naman sa inyo, channel ko 'to eh, 'di ba? Wala naman akong pinagbabawalan talaga eh, kahit basher, kahit numero unong basher, kahit si Satanas mismo mag-comment dyan. Sige, mag-comment ka, Satanas. Di ba? Mag-comment ka hanggang gusto mo, gago ka. Di ba? Pero since channel ko to, karapatan kong maglinis ng comment section. Pag nakita kong napaka-demonyo mo, napaka-bastos mo sa sarili kong channel, nakakahiya naman sa'yo kung iwan kita dyan, di ba? Lagi ko na lang ito sinasabi pag sa mga paalala ko sa mga bashers, pwede kayong mag-comment, pero karapatan ko naman natanggalin kayo kung sobrang tain nyo na yung nilalagay nyo dyan, di ba? Sino ang nasa matinong kaisipan na pag nakakita ng tae sa bahay niya, sa bakuran niya, hindi niya lilinisin, di ba? Baho mo kaya, ang baho-baho mo. Alisin ka dapat. Tatapusin pa ba nating basahin to kay Ernesto Galzoting kagaguhan? Next niyang comment dun sa sino ang sugo video. Sugo si Brother El Soriano kasi 200% naniwala siya sa Biblia na parti at salita ng Diyos na ipinasusulat ng Diyos. Ang gamit niyang talata, Matthew 28:19-20. Bobo talaga agad, bobo agad tong si Ernesto Galzote. Alam mo yung binigay mong talata, Manong Ernesto Galzote, Mateo 28:19 hanggang 20. Itaas mo sa verse 16, versikulo 16. Tingnan mo kung sino yung inutusan doon. Kayo din, magbukas din kayo ng Bible nyo. Huwag kayong magpapaloko. Nandyan lahat sa Bible ang dapat ninyong malaman. Pag binasa nyo yan, maiintindihan nyo yan kung si Jesus Christ lang ang pinakikinggan ninyo. Huwag kayong maniwala sa mga leaders na hindi daw mauunawaan kaya kailangan daw sila daw ang unang dadaluyan ng hiwaga bago nila ibudbud sa inyong mga member. Huwag kayong maniwala sa ganun. Si Raulo yung mga leader nyong sa religion, mga taong yan. Tao din yan tulad mo eh. Bakit silang mauuna? Di ba? Ipinapaaral, ipinapalaganap sa inyo, binibrainwash kayo na sa kanila daw muna dadaloy ang hiwaga ng karunungan. Embudo daw sila ng karunungan. At pag natanggap na daw nila yun, tsaka nila isasaboy sa miyembro ang karunungan. Ni Raulo. Gago ka? Ano ka, host? Host ka ba? Gripo ka? Embudo ka? Saan mo napulot yan? Ha? Leader ng church? Huwag kayo maniniwala doon. Kunin nyo yung Bible nyo, simulan nyong basahin, at si Jesus Christ lang ang pakinggan ninyo, at tingnan nyo, mauunawaan nyo yun. Kasi si Jesus Christ yung teacher mo eh. At ako naniniwala na napakagaling magturo ni Jesus Christ. Diba? Wala nang mas gagaling pa dyan. The best na yun eh. Bugtong na anak ng Diyos yun eh. So pag binasa mo yung Bible mo at si Jesus Christ ang pinakinggan mo, mauunawaan mo yan. Makinig ka lang sa Kanya. Yan, di ba? Yan ang gusto ng Diyos, mag-empower ka ng kapwa-tao mo na magbasa ng Bible at sabihin sa kanila na makapangyarihan ng Diyos na maipaunawa sa iyo yan. Wag mong paniwalaan yung leader mong taong gago na nagsasabing hindi mo daw mauunawaan yan kaya kailangan sila muna ang pakinggan mo sa kanila kasi dadaloy ang hiwaga. Si Raulo, tinatakot kayo. Ito, pansinin niyo kasi yung ibang comment na natanggap ko, sabihin ko na rin dahil konektado naman, bakit daw sinasabi ko na pinagbabawalan tayong magbasa ng Bible ng mga leaders na yan. Lahat yan lahat ng religious leaders. Pansinin niyo, mamimigay nga sila ng Bible, libre. Natutuwa naman ako sa ganung gawain. So namimigay sila ng mga Biblia na libre. Pero sasabihin sa inyo pagkabigay, ay hindi nyo maintindihan yan. Kailangan nyo makinig sa leader, sa preacher, bago nyo maunawaan yan. Diba? Pero bibigyan kita ng Bible. Di ba tanga? Hindi nyo nakikita yung kadayaan? Hindi nyo nakikita talaga yung kadayaan? O yan, pinapakita ko na sa inyo yung kadayaan nila.
Bibigyan ka nga ng Bible pero sasabihin sa'yo, hindi mo maiintindihan yan. Diba? So ginagamit nila yung Bible mismo para mahila ka nila. Diba? Isinasangkalan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Yan yung sinasabi sa Bible na kinakalakal nila yung salita ng Diyos. Ginagawang pain yung Bible para pag naibigay sa iyo yung Bible nga na libre, imbis na mabasa mo at si Jesus Christ ang mapakinggan mo, sasabihin ng mga leader na yan, oh, eto yung libreng Bible, pero hindi mo maintindihan yan. Hindi mo maintindihan yan, kaya sumama ka sa amin kasi may leader kami. Ito yung leader namin na magtuturo. Diba? Nahampas ko yung hita ko. Gigigil ako. Diba? Kaya wag niyong ibida sa akin na namimigay kayo ng Bible, yung mga grupo niyo namimigay ng Bible. Eh kasunod ng pagbibigay niyo ng Bible, sasabihan niyo, ay hindi mo maiintindihan yan. Hindi mo mauunawaan yan. Mahirap yan maintindihan. Dito ka sa amin, magaling magturo tong taong leader namin. Diba, si Raulo? Pag namigay ka ng Bible, sabihin mo, makinig ka kay Jesus Christ. Basahin mo yan, pakinggan mo si Jesus. O di, si Jesus na ang bahala sa kanya. Yun ang tamang pagbibigay ng Bible na libre. Eh, hindi. Binibigay nyo mga libo-libo pong mga Biblia ang binibigay namin sa aming mga kababayan. For free po yan, libre yan. Pero hindi alam ng mga tao na sasabihin sila sa kanila pagkabigay ng Bible, ito po ang libreng Bible, pero hindi mo maiintindihan yan. Diba? Parang nagbigay ka nga ng pagkain sa bata. Ito pagkain, bata. Yung pagkain nakabalot, nakakandado yung binigay mo. Paano makakain yun ng bata? Diba? Kinandado mo yung pagkain. Sira ulo ka. Diba? Mamimigay kayo ng Bible, sasabihin mo, ay hindi mo maiunawaan yan. Dapat makikinig ka dito sa nagbigay sa'yo, itong taong to, itong leader. Diba? Ay, ayoko na magbasa ng comment na tanga dito. Ayan, tapusin na muna natin tong pagbabasa ng mga comments sa bagong upload nating video na Sino ang Sugo. Ito yung picture nun eh. Sino ang Sugo? Part 1 yun. Ay, hindi, part 3 na pala yun. Sorry. Part 3 yun ng Sugo series natin. Ang part 1 ng comments pala ito, Answering Comments Live part 1 ng Sino ang Sugo. Ayan, sana may napulot kayo at bago natin tapusin ang video, ang live na ito. Sasabihin ko po ulit na gumagawa ako ng mga videos na ganito, ng mga religious videos at nag-upload ako ng mga ganitong klaseng videos at nagsasalita ako sa channel kong ito sa YouTube. Hindi para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Hindi ako nandito para sabing sugo ako o isinugo ako ng Diyos. Hindi po yun. Wala pa akong kiniklaim na yun. Na ganun. Wala akong kiniklaim na ganun. Ang gusto kong sabihin ay tao lang ako na katulad ninyong lahat. Tao rin kayo eh. Tao lahat tayo eh. Tao lang ako na katulad ninyo. Pero hilig ko lang po talagang magbasa ng Bible. At yun ang ipinupush ko sa mga videos ko. Magbasa kayo ng Bible. Si Jesus Christ lang ang pakinggan ninyo kasi yun ang utos ng Diyos. Hindi po kayo maliligaw kung si Jesus Christ lang ang pinapakinggan ninyo. Yun ang pinaka-safe na paraan para hindi kayo maloko ng sino man. Diba? Hindi masama magbasa ng Bible. Yun ang pinupush ko. At layasan ninyo lahat ng mga leaders ninyo sa religion na tao. Mga peke yung mga yan. Yun lang po ang gusto kong isabihin sa inyo, ipahatid or iparating sa inyo. At gagawa pa tayo, God willing, ng iba pang mga videos na magpapakita ng mga katangahan ng mga leader na to. Mga peke, mga manloloko, mga magnanakaw yung mga yun. Naku. Hindi ko kayo tinatakot ha, pero kapag hindi kayo lumayas sa mga leader nyong taong yan, sa mga religion, matutulad kayo
sa mga nagko-comment na 'to. Mga magiging tanga kayo, sige, ayan na yung ebidensya, oh. Panoorin niyo lahat ng answering comments live at yun na yung ebidensya na magiging tanga kayo 'pag hindi kayo lumayas diyan. Mga nagko-comment talaga, puro tanga, wala akong masabi sa katangahan. Ayun po, sana nag-enjoy kayo sa episode na 'to. At sa susunod gagawa pa tayo ng maraming mga videos. Pag marami tayong natanggap ng mga comments, kahit pang babash yan, sige. Open ang comment section sa lahat ng social media accounts ko. Libre po kayong mag-comment dyan. Naka-public po lahat ng social media mga social media accounts ko, naka-public yan. So, kung basher ka, tapos stalker ka pa, makikita mo ko agad. Hindi ako natatakot sa inyo, mga gago kayo. Diba? At huwag kayong masyadong entitled, mga bashers. Kapag na-delete ko yung comment ninyo or pag na-block ko kayo, karapatan ko yun kasi channel or account ko to eh. Diba? Kung sobrang bastos o sobrang isip bata yung ipinapakita mo sa comment, imbis na may matutunan yung mga kabasa, makikipag-away ka na para kang bata, 60 ka na. Diba, magsi-senior citizen ka na, ganyan ka pa rin mag-isip at diba, banatan. May away naman talaga eh. May spiritual battle tayo. Kaya, kung mag-away man tayo ng ganito, ang topic, ang focus, yung aral na mali. Yung mga aral ninyo versus sa mga aral na nasa Bible. Yun ang laban talaga. So, expect mo magagalit ako. Kung magalit ka din, maiintindihan ko yun. Pero kung yung away na idinadala mo para kang bata, siraulo ka. Makikipag-asaran ka, yung tanda-tanda mo na makikipag-asaran kang parang bata, baka sikuhin ko yung ilong mo. Tarantado ka. Diba, ang tanda-tanda mo na makikipagbangayan ka na parang bata, ang sarap mong sikuhin sa lalamunan kung sino ka man. Yun, pero open ang comment section, mag-comment kayo, sige, i-search nyo ako kahit saan, wala akong tinatago. Public lahat ng social media accounts ko. Feel free to investigate, 'di ba? Anong ikakahiya ako namumuhay ako ng normal. Namumuhay ako ng natural, 'di ba? 'Yun ang gusto ng Biblia eh. At kung magsalita man ako sa account ko ng mga bagay na katotohanan, huwag niyo akong pigilan. Bakit niyo ako pinipigilan? Ayun po. Enjoy the rest of the day at ingat kayo palagi. Napakainit ngayong panahon na to. Minom kayo ng tubig, magbasa kayo ng Bible. Si Jesus Christ lang ang pakinggan ninyo sa religion. Siya ang legit na leader ng church. Siya lang. At layasan ninyo lahat ng mga leaders nyong tao sa church kung ayaw nyo maging tanga. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, you can click the like button at gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media platforms ko. Bukas naman po yan sa mga suggestions or questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.